Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Apollo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Tatay, bakit ba hindi na lang tayo umalis dito? Hindi na natin kayang mamuhay ng ganito. Tignan mo nga si nanay. Nagkakasakit na sa pag-aalala. Na baka hindi lang yung mga alaga nating hayop yung mawala. Pati na rin tayo. Baka kunin ng tambalos na yan. Wika ni Apollo sa ama. Wag na wag mong babanggitin ang pangalang yan, Apollo. Hindi mo alam ang kakayanan ng nilalang na yan. Hindi natin alam sa pagbanggit mo lang ng kanyang pangalan. Bigla itong dumating at kunin tayo. Ano po ba kasi yung dahilan? Bakit ba hindi po tayo makaalis dito? Kung may mapupuntahan lang tayo, anak, matagal na tayong umalis. Tingin mo ba ginusto ko manatili tayo rito? Hindi naman ako tanga, anak. Hindi lang talaga tayo makaalis. Dahil bukod sa wala tayong lilipatan, wala tayong pera para tustusan yung pangangailangan natin sa araw-araw. Kinuha man ng nilalang na yon ng mga alagang hayop natin. Pero sagana naman ang bunga ng mga gulay at prutas na itinanim ng iyong ina. Hindi tayo nagugutom. Pagpapaliwanag ng ama. Hindi na nagsalita pa si Apollo. Kung ipagpapatuloy ang pakikipagtalo, madidinig lamang ito ng ina at magiging dahilan pa sa paglala ng kondisyon. Isa pa, naiintindihan din naman ni Apollo ang rason ng ama. Kaya naman nagpasya na lamang itong lumabas at mamitas ng mga gulay at prutas sa kanilang bakuran. Lumabas din ang ama ng mga sandaling yun upang magkalap pa ng ibang impormasyon o balita sa kanilang bayan. Kahit na umaga pa lamang sa baryo nila Apollo, hindi mo ito mapapansin dahil madilim ang kapaligiran. Bukod sa napakadami, napakatataas din ng mga puno doon. Bukod pa rito ay nasa paanan sila ng bundok, kaya tila naging pugad na ito ng mga nilalang. Nabasag ang katahimikan nang biglang napasigaw si Apollo sa gulat. Diyos ko, akala ko naman kung ano na yung dumabo sa akin. Ikaw lang pala yan, ato. Pabayawan ko sa'yo kung ano bang nakain mo at bakit bigla ka nagulat. Pero, nandiyan si Tatang. May pinapasuyo kasi si nanay sa akin eh. Manghihingi lang sana kami ng kaunting gulay at prutas. Nagugutom na kasi yung mga kapatid ko eh. Hindi pa nauwi si tatay mula kahapon. Alam mo naman, siya lang yung inaasahan namin sa pang-araw-araw. Pero pangako, babayaran din namin kayo. Inihintay lang talaga namin si tatay. Ano ka ba naman? Parang pamilya na rin namin kayo, no? Huwag kang mag-alala. Hindi nyo kami kailangang bayaran. At isa pa, napakadami naman ng tanim namin eh. Maliit na bagay lang naman na makakatulong sa kapwa. Maraming salamat talaga, Apollo ha. Napakalaki na ng utang na loob namin sa inyo ng pamilya mo. Basta, kung may kailangan ka o kayo nila Tatang, huwag kayong mahihiyang magsabi sa amin ha. At tutulong kami kagad sa inyo. O siya, mauna na ako ha. Baka mapaano pa yung mga kapatid ko. Maraming salamat ulit. Pag-uusap ng magkaibigan. Nagpatuloy sa pag-asikaso ng mga pananim si Apollo. Habang tumatagal, hindi na niya namalayan na gabi na pala. Hanggang sa makalipas ang ilang oras, nakadinig muli ito ng kaluskos. Oy Nato, huwag mo na nga akong gulatin. Nadali mo na nga ako kanina eh. Iisa ka pa ulit. Itigil mo na yan. Wika ni Apollo. Ngunit walang tumugon sa kanya. Oy Nato, alam kong ikaw yan.
Sige ka, kapag hindi ka pa tumigil, hindi na kita bibigyan at sisingilin ko pa yung una kong bigay sa'yo. Biro lang syempre. Muling wika ni Apollo, ngunit wala pa ring tumugon. Nabura ang ngiti ni Apollo nang wala namang sumagot sa kanya. Tumayo ito upang mag-imbestiga. Tinignan ang kapaligiran sa likod ng malaking bato, sa mga puno at kung saan maaaring magbula ang ingay na kanyang nadinig. Ngunit matapos ang ilang sandali, nagpasya na itong bumalik sa kanyang ginagawa kanina. Kung anuman ang gumawa ng ingay na yon, maaaring wala na ito kaya hindi dapat pagtuunan pa ng pansin. Ngunit kahit anong gawin ng binata, hindi ito makatuon sa ginagawa dahil hindi maalis ang pakiramdam na tila may nanonood. Bawat sandali, napapatingin ito sa isang direksyon, ngunit wala namang kakaiba. Parehong mga puno, parehong bato, at parehong korte pa rin ng mga anino. Ang katahimikang nagdulot ng kapayapaan kanina, napalitan ng takot at pangamba. Nang hindi na makatiis ang binata, tumayo ito muli at nagsalita. Alam mo na to, hindi na ako natutuwa. Alam kong magkaibigan tayo mula pagkabata, pero hindi na nakakatawa yung biro na to. Kaya ako sa'yo, lumabas ka na bago pa ako tuluyang magalit. Wika ni Apollo sa hangin. Bigla muli itong nakarinig ng mga kaluskos. Kumalma na ang binata sa pag-aakalang sinato yun. Ngunit tila nawala ang dugo sa katawan nang biglang may sumunggab sa kanyang nilalang. Hindi na nakita pa ni Apollo kung sino o ano ang sumunggab sa kanya. Dahil bago pa man ito matamaan, nakatakbo naman kagad ang binata. Dali-dali nitong isinarado ang pintuan. Kumuha pa ito ng upuan upang ibakod sana. Ngunit natigilan ito nang makita sa bintana ang isang nakahandusay na tila tao sa bakuran. Hindi kagad binuksan ni Apollo ang tahanan. Sinuri muna ang nilalang sa bakuran. Nakatingin lamang sa bintana. Habang pinagmamasdan ito at nang makitang gumalaw, dali-dali siyang kumuha ng gamit na pwedeng gamiting sandata. Nagkaroon ng lakas ng loob magsalita si Apollo nang mapansin niyang tila tao ang nilalang na nakahandusay sa bakuran. Magsalita ka. Sabihin mo kung anong pakay mo rito. Sigaw ni Apollo mula sa bintana. Dahan-dahang tumayo ang nilalang na nakabalot sa itim na tela. Unti-unti nitong nakita ang isang napakagandang dalaga. Ulitin ko, anong pakay mo at bakit ka nandito? Muling tanong ni Apollo. Ngunit bakas sa boses na tila nahiya na ang binata. Bago pa maibuka ng babae ang bibig, tuluyan itong nahimatay. Dali-daling binuksan ni Apollo ang pintuan at lumabas upang tignan ang kalagayan ng babae. Laking gulat ni Apollo nang makitang naliligo sa sariling dugo ito. Kagad niya itong ipinasok sa tahanan upang magamot ng ina. Isinara ng binata ang pintuan nila ng maigi. Kung sakali mang may sumunod o nagmamanman sa kanila, kahit papano, meron silang proteksyon. Makalipas ang ilang oras, nagising na rin sa wakas ang dalaga. Kaagad itong inalalayan ng ina at kumuha ito ng maiinom ng dalaga. Ano bang nangyari sa'yo, iha? At bakit parang napakadami mo namang saksak sa katawan? Uminom muna ng tubig ang dalaga at nagmasid sa paligid. Tila meron itong tinataguan. Ako nga po pala si Amara. Galing po ako sa kabilang bayan. Wika ng babae.
Napaiyak pa nga ito bago magpatuloy sa pagsasalita. Sa bayan kasi namin, naghahanda talaga kami ng mga hayop na iaalay sa masamang nilalang. Pero habang tumatagal, hindi na yun nagiging sapat hanggang sa isang araw. Kinain ito ang kapatid ko. 5 taong gulang pa lamang siya. Siya na lang yung nag-iisang pamilya ko. Matapos kaming abandonahin ng mga magulang namin, pinatay niya yung nag-iisang pamilya ko. Wika ni Amara. Tila lalong nangamba ang ina. Hindi niya inaakala na tama pala ang hinala sa nilalang na yun. Matapos yung insidenteng yun, natahimik naman muli yung bayan namin. Ang mga lumikas noon, bumalik matapos ang ilang buwan na kapayapaan. Pero nanatili ako doon. Hinihintay kong bumalik yung nilalang na yun para maipagiganti ko yung kapatid ko. Pero taon na ang lumipas at hindi pa rin siya bumabalik. Unti-unti nang bumalik yung sigla ng bayan. Pero yung katiting na pag-asa ng bayan namin, nawala nang bigla itong bumalik. Teka Amara, ang tinutukoy mo ba ay si Tambalos? Manahimik ka. Hindi dapat binabanggit ang pangalan ng nilalang na yan. Alam mo bang kapag nabanggit mo ang pangalan niya ng 3 beses, matatawag mo ito. Wika ni Amara. Nagkatinginan ang mag-ina. Hindi nila alam na kahit pala ang pagbanggit ng pangalan nito, magdudulot ng peligro sa kanilang bayan. At paano mo naman nalaman yon, iha? Natahimik at napaatras ang dalaga sa tanong na yon. Tila may ayaw itong sabihin. Hindi na pinilit pa ng mag-ina ang tanong na yon. Nagpatuloy na lamang sila sa paggamot sa dalaga. Kung hindi mo mamasamain, pwede ba naming malaman kung sino yung gumawa nito sa'yo? Hindi ano, kundi sino. O sige, sino ngang umatake sa'yo? Hindi ko rin sigurado kung ano yun. Pero sa tingin ko, ito na yung masamang nilalang na yun. Lumabas ako ng bahay nang madinig ko ang kumusyon sa labas. Nakita kong marami nagtatakbuhan. Bit-bit nila yung mga damit at kung ano man yung iba nilang kayang bitbitin. Marami nagsisigawan. Sigaw ng galit. Takot at meron din nakitang sumisigaw sa hinagpis. Nang makita ko kung saan nagmumula yun, kaagad kong nakita yung hawak ng babae. Napatigil si Amara sa pagkakwento. Tila hindi masikmura ang sumunod na nangyari. Anong nakita mo? Nakita kong hawak-hawak ng ina yung 4 na taong gulang niyang anak. Napakahigpit ng kapit niya roon. Sa ibabang bahagi naman, isang napakaitim na nilalang na napapaligiran din ng itim na usok. Kinakain pala nito yung binti ng bata. Kung pwede ko lang mabura yung nakita kong yun, gagawin ko. Ilang araw na ako hindi nakakatulog. Naaalala ko yung nag-iisa kong kapatid. Kung anong takot at sakit ang naramdaman niya nung siya yung nasa kalagayang yun. Pero paano mo nakuha yung mga sugat na yan, iha? Hindi ko rin po alam eh. Bakit ko nagawa yun? Bigla na lang pong kumilos yung katawan ko. Hindi ko rin alam kung ano yung eksaktong nangyari pero ang alam ko, kagad kong kinuha yung itak na nalaglag ng isa sa mga residente. Kagad kong inatake yung nilalang. Siguro naalala ko yung kapatid ko na sana may tumulong din sa amin noon. Sana buhay pa siya hanggang ngayon at hindi sana ako nag-iisa. Pagsasalaysay ng dalaga. Kagad naman itong niyakap ng ina ni Apollo at naluha na lamang muli ang dalaga. Naghanda ng makakain ang ina ni Apollo. Sa pagkainan, ipinagpatuloy ng babae ang istorya.
Napatigil na lamang sila nang biglang may kumatok sa pintuan. Apollo, bakit mo naman isinarado ang pintuan? Tanong ng ama habang kumakatok. Dali-dali namang tumayo si Apollo upang pagbuksan ng ama. Pasensya na ho kayo tay ha. Meron po kasi tayong bisita eh. Nag-iingat lang ho ako kung sakaling merong sumunod sa kanya. Teka, saan ho ba kayo galing tay? Abay galing ako sa bayan. Nakikibalita ako kung ano bang nangyayari para makapaghanda rin tayo. At teka, sinong bisita? Nakita ko lang siyang nakahandusay sa labas ng bakuran natin tay. Kaya pinagamot ko muna kay nanay. Inatake yata siya nung nilalang na ayaw niyong ipabanggit yung pangalan. Nako, mabutit nakalabas ka ng buhay. Eh kung hindi mo mamasamain, nakita mo ba yung nilalang? Alam mo kasi, wala pa ni isa sa aming bayan na nakakita sa nilalang na yon. Sa kabutihang palad wala pa namang napapabalitang pinatay. Pero sa tingin namin, nakakatakot ito dahil kumakain ng laman. Sinasabi ko na sa'yo, tama ang kutob ko. Ngayon mga hayop pa lang ang kinakain ng nilalang na yon. Pero sa susunod taon na, tingnan mo yung nangyari kay Amara. Kinain ito yung kanyang kapatid at munti ka na nitong matuluyan yung isa pang bata doon. Teka, ilang taon na ba ang kapatid mo, Amara? 5 taon po noon. Kung tama ang pagkakaintindi ko, maaari mga bata ang nais kainin ng nilalang na yon. Siguro nagsawa na ito sa maliliit na hayop, katulad ng kambing natin at ang susunod na gusto nito, mga bata na. Eh mabuti na lang, wala tayong bata dito sa bahay natin. Sinubukan pa ng ama na magbiro. Ngunit walang tumawa dahil seryoso ang usapang yun. Nabalot ng katahimikan ang paligid. Pasensya na kung hindi naging maganda ang biro ko. Masyado na kasi tayong takot eh. Hindi ito maganda sa kalusugan ng nanay mo. Pero kung tama man ang naiisip ko, kailangan na nating bigyan ng babala ang taong bayan, lalo na ang may mga anak. Hindi natin alam kung kailan aatake ang nilalang na yon. Kaya mas mabuti pang handa tayo. Pero tay, sino naman po yung maniniwala sa atin? Wala naman tayong dalang ebidensya o kahit anong pruweba sa sinasabi natin eh. Maaari mang hindi lahat maniwala sa atin anak. Pero ang importante, pinalaan natin sila. Wala naman sigurong masama kung maghanda, hindi ba? Kung mamarapatin niyo po, isa rin sa rason kung bakit ako napadpad dito, sinabihan ako nung ina ng batang nailigtas ko. Ang sabi niya, merong nakakaalam kung paano puksain yung kasamaang yun. Ano nga ulit yung pangalan niya? Manang Gabriela. Si Manang Gabriela, manggagamot yun ah. Pero hindi naman imposible. Total marami siyang alam na paraan ng panggagamot. Pero kung alaman niya kung paano puksain ito, bakit hindi man lang niya nasabi sa iba o kahit kanino man? At isa pa, napakalayo naman ng bayan ni Manang Gabriela sa bayan niyo. Paano ka naman nakakasigurado na tama yung sinasabi ng babae sa'yo? Wala namang magandang dahilan kung bakit magsisinungaling yung isang nanay na nailigtas ang kanyang anak. At isa pa, mas mabuti ng kahit papano, may kaunting pag-asa na tuluyang mapapaalis yung nilalang na yun kesa sa wala. Mas mabuti pang sumubok tayo kesa habang buhay magtago dahil sa takot. Tama ka naman dyan, Iha. Pero alam mo ba kung saan nakatira si Manang Gabriela? Napailing lang ang dalaga. Hindi niya alam kung saan nakatira ang manggagamot na hinahanap. Hindi man alam kung saan pupunta. Naghanda pa rin ng gamit ang mga ito. Muling pinalalahanan ng ama ang dalawa na mag-ingat at pinabaunan niya ito ng sandata, makakain
at maiinom ang dalawa. Nag-abot din ng gamot ang ina kung sakaling magkaroon ng problema sa paglalakbay. Nagpaalam na ang dalawa at lumabas na ng tahanan. Tahimik ang paglalakbay ng dalawa. Tanging madidinig mo lamang ay mga huni ng ibon at iba pang maliliit na insekto. Sinubukan ni Apollo na kausapin ang dalaga. Ngunit gustuhin man niya ay wala itong lakas ng loob. Hanggang sa tumigil ang dalawa sa may sapa. Maganda sigurong hugasan muna natin yung mga paa natin, lalo na't punong-puno ng putik. Ito din ang pagkakataon upang linisin ang sarili at sumalok ng tubig na kakailanganin natin. Hindi maiwasan ni Apollo na tignan ang dalaga. Bukod sa napakaganda, napakahinhin din itong kumilos. Naisip niya kung paano kaya nito nagawang lumaban. Napangiti na lamang sa sarili si Apollo na kagad namang napansin ni Amara. Teka, Apollo, meron ba tayong problema? Tanong ni Amara. Kagad naman itong napailing. Tumingin sa ibang direksyon. Nahiya ang binata at nag-alala din na maaaring hindi maganda ang isipin ng dalaga sa kanya. Nagpatuloy sa paglalakbay ang dalawa. Halos 2 araw din ang lumipas. Kaunting balakid lamang naman ang kanilang nakaengkwentro. Hanggang sa napadpad sila sa isang baryo. Nakakatakot ang lugar na yon. Tila nasa ibang dimensyon at punong-puno ng mga bahay na tila walang naninirahan. Parang gawa ito sa mga sunog na kahoy. Ang bakuran ay napapalibutan ng mga patay na halaman at ang mga puno ay sobrang itim at tuyong-tuyo. Sigurado naman ang dalawa na ito na ang lugar na hinahanap. Napakabaho naman dito. Parang amoy sunog na buhok. Napakadumi dito. Hindi ko maisip na merong kayang manirahan sa ganitong kondisyon. Hindi man kami mayaman, pero nakakasiguro ko malinis yung bayan namin. Tama ka. Napakatapang nga ng amoy dito eh. Pero alalahanin natin, napugad ito ng mga mangkukulam at mambabarang. Huwag tayo magpapakampante. Hindi natin alam kung sino-sino yung mabubuti at kung sino ang hindi. Mahirap na at baka tayo mapagbuntungan nila. Kagad namang nagtago ang dalawa at nag-ingat. Minabuti nilang walang makakita sa kanila o makarinig man lamang sa mga yapak. Lumipas ang ilang minuto at napaisip ang dalawa. Nasasayang na yung oras natin. Nag-iingat nga tayo. Pero hindi naman natin alam kung saan tayo pupunta. Hindi ko pa nga nakikita yung palatandaan eh. Ang sabi ni tatay, malalaman natin na ito na yung bahay ni Manang Gabriela kung... At anong ginagawa nyo sa bakuran ko? Kagad na pasigaw ang dalawa nang biglang may magsalita sa kanilang likuran. Isang matandang babae. Napakahaba ng buhok na kulay puti ang bumungad sa kanila. Nang tatakbo na sana ang dalawa, bigla itong pinigilan ng matanda. Halina kayo. Pumasok kayo sa tahanan ko. Bago pa nila kayo maabutan. Wika ng matanda. Napatigil ang dalawa at nagkatinginan. Dahan-dahan nilang pinagmasdan ang kapaligiran. Tila tumigil ang kanilang mga puso nang makitang napapalibutan sila ng mapupulang mga mata. Dali-daling tumakbo ang dalawa sa direksyon, papunta sa tahanan. Kagad namang isinara ng matanda ang pintuan. Nabahala ang dalawa nang bigla nitong ikandado ang harang. Bigla ding napahalakhak ang matanda. Kaya naman naglabas ng sandata ang dalawa. Mukhang sinadya niya siguro yung mga mata sa labas.
para matakot tayo at mapunta rito. Siguro nga. Pero tandaan natin yung sinabi ni tatay. Parang meron silang pinagsamahan nun eh. Para masabing tutulungan niya tayo kung banggitin natin ang pangalan niya. Abay, wag na kayong magbulungan dyan. Bukod sa kilala ko at alam ko ang pakay ninyo, hindi ako masamang tao. Sigurado naman akong nabanggit ni Sergio na may utang na loob ako sa kanya. Kaya makakasigurado kayong walang mangyayaring masama sa inyo. Sa kamay ko. Total, alam niyo naman po ko nung pakay namin. Pwede niyo po bang sabihin sa amin kung paano puksa inyong nilalang? Napakatapang mo namang babae para sa napakaamo mong muka. Pero gusto kita. Simple lang naman ang sagot ko. Kailangan nyo lang kunin ang mahiwagang bato na pagmamay-ari ng Tambalos. Dito niya kinukuha ang kanyang kapangyarihan. Kung ganun po, bakit hindi niyo sinabi sa taong bayan na ito lang pala yung solusyon? Di sana hindi na maraming buhay pa ang nasayang. Mukhang nakalimutan mo yata, iho. Hindi mo pa tinatanong sa akin kung nasaan ang mahiwagang bato. Saan nga po ba makikita yun? Sa puso mismo ng Tambalos. Marami na ang sumubok, iho. Ngunit walang ni isa ang nagtagumpay. Halos nawala na rin ng pag-asa ang mga nakakaalam. Kaya naman wala nang nagtanong pa sa akin kung paano ito mapuksa. Ang huling nagtanong sa akin ay mag-asawa. Parang bata pa ang mga ito. Pero ang sabi nila sa akin, gusto nilang puksain ang nilalang para sa kinabukasan ng kanilang dalawang anak. Hanggang 2 beses ko lang babanggitin ang pangalang yun sa isang araw. Dahil pag sinabi mo ito sa pangatlong beses, malalaman ito ang iyong lokasyon. Bali, totoo po pala yung mga kwento-kwento. Abay, oo naman, iho. Hindi ba't sinabi sa'yo ng kasama mo kung bakit tinunteriya ng nilalang ang pamilya niya? Namutla at tila napaluha si Amara nang sabihin niyo na matanda. Teka, anong sinasabi niyo, Manang Gabriela? Amara! Kung ano man ang nangyari, hindi mo na kailangan pang malaman. Pagkatapos naman ng misyong to, hindi na natin kailangan pang magkita, Apollo Naku, iha! Hindi mo ba alam ang importansya ng pagiging tapat sa iyong kasama? Paano ka nila pagkakatiwalaan kung hindi ka magiging tapat sa iyong nobyo? Hindi naman po talaga kailangan pang malaman at masyadong masakit para sa... Teka, hindi ko po siya nobyo, no? Ay, hindi ba kayo magnobyo? Pasensya na. Mukhang bagay kasi kayo. O siya, ngayong alam nyo na kung nasa ng mahiwagang bato, maaari na kayong umalis lalo na't umalis na yung mga nakakita sa inyo. Wika ni Manang Gabriela, sabay bukas ng pinto. Pero teka lang po, hindi niyo pa sinasabi sa amin kung anong gagawin sa mahiwagang bato. Malalaman nyo ang gagawin sa oras na makita nyo na ito. Bilisan nyo na, bago pa sumara ang lagusang ginawa ko. Kaagad tinignan ng dalawa ang pintuan. Parang wala namang pinagkaiba ang sinasabing lagusan ng matanda. Ganun pa rin ang kapaligiran. Ngunit kahit nagtataka, humakbang na ang dalawa sa pintuan. Nang tuluyang makalabas ang dalawa, laking gulat nila na tila sa isang iglap. Nag-iba ang paligid. Teka, ito yung sapa kanina. Paano tayo nakarating kagad dito? Inabot tayo ng 2 araw bago makarating doon. Mukhang ito na yung lagusang tinutukoy ni Manang Gabriela. Wika ni Apollo. Tumalikod ito upang tignan ang pintuan. Nasa likod pa rin nila ang pintong nakabukas. Ngunit wala na ang bahay ni Manang Gabriela.
Nakalimutan ko palang sabihin, kung sino mang makahawak sa batong ito, bagagatimpalaan ng isang hiling. At kahit anong kahilingan ay tutuparin ito. Ngunit ang matutupad lamang ay hiling kung sino man ang unang makahawak dito. Kailangan nyo lang sabihin ang mga salitang, bilang ako ang unang nakahawak ng bato, at sabihin mo na ang iyong hiling. Muling wika ni Manang Gabriela. Isinara na nito ang kanyang pintuan. Nagkaroon ng katahimikan ng paligid. Parehong nag-iisip ang dalawa sa huling sinabi ng matanda. Isang kahilingan? Pwede kong hilingin yung pagkabuhay muli ng kapatid ko. Pero, ikaw ba, Apollo? May kahilingan ka bang gustong matupad? Wala naman. Pero kung ako man yung unang makahawak, hihilingin ko ring maibalik ang kapatid mo. Pangako yan, ha? Pangakong para sa akin lang ang hiling? Pangako yan. Wika ni Apollo. Masayang naglakbay ang dalawa, lalo na ang dalaga. Napuno ito ng pag-asa sa kaalamang maaaring mabuhay muli ang nag-iisang kapatid. Pagkarating sa tahanan, sinalubong sila ng nanay at tatay ni Apollo. Oh, anong balita? Alam nyo na ba kung paano puksain ang nilalang? Opo, tay. Ang magandang balita, napakadali lang naman pala. Kailangan lang nating kunin ang mahiwagang bato na pag-aari ng nilalang. Ayun naman pala eh. Pero nasaan ang mahiwagang bato? Ang masamang balita, tay, nasa puso ng nilalang eh. Tugon ni Apollo. Nawala ang bakas ng ngiti sa mukha ng mag-asawa. Nako, paano natin yung kukunin? Hindi ako sigurado. Pero may alam akong paraan. Ngunit kakailanganin ko ang tulong ng taong bayan. Makalipas ang pagpupulong, nagsikuha ng mga sandata ang mga mamamayan. Bali ang plano, magtitipon-tipon tayo lahat. Sisiguraduhin natin hindi tayo magiging maiwalay. Dahil mas madaling umatake ang nilalang kung paisa-isa tayo. Kaya dapat wag tayo matataranta at umalis dahil napakabilis nito. Oo, kakailanganin din nating ilagay sa gitna ng ating pulong ang mga bata. Lalo na't ito ang pinupunteriya ng nilalang. Nakahanda na rin ang ating mga sandata kung sakaling umatake ang nilalang. Ang anak ko at si Amara ang susunggab upang kunin ang mahiwagang bato na nasa puso nito. Siguro naman, magiging okupado ang nilalang dahil mas gugustuhin itong makuha ang mga bata. At hindi tayo papayag. Sigaw ni Tatay Apollo. Sabay-sabay namang sinabi ng mga mamamayan na hindi sila papayag. Sabay-sabay naglakad ang mga mamamayan. Nagpunta sa gitna ng bayan. Nilagay nila sa gitna ang mga bata at pinalibutan ito ng mga matatanda. Babae man o lalaki, lahat sila ay may bitbit na armas. Hindi nila hahayaang makuha ng nilalang ang mga ito. Sandali lang, Apollo. Bakit? Gusto ko lang magpasalamat. Natutulungan mo kong makabalik ang kapatid ko. At sana tuluyan na nga nating mapuksa ang nilalang. Bilang pasasalamat ko sa iyo, sasabihin ko kung ano yung sinasabi ni Manang Gabriela nung naroon tayo sa tahanan niya. O sige, sabihin mo na. Balik tayo sa nakaraan. Sa mga oras na kasama pa ni Amara ang kapatid. Totoo nga ate, bakit ayaw mong maniwala sa akin? Ang sabi nga nila, pag 3 beses mong sinabi yung pangalan niya, lalabas siya. Ano ba? Hindi nga totoo yan. Hindi ka naman makakatulong yan eh. O tignan mo ha. Tambalos.
Wag nga ate. Tambalos. Tama na ate. Ngunit patuloy pa rin sa pangaasar si Amara. Tambalos. O tignan mo, wala naman eh. Alam mo matulog ka na. Sabi sa'yo hindi totoo yan eh. Sinabi lang nila yan sa'yo para asaring... Natigil sa pagsasalita si Amara nang biglang may kumalabog ng napakalakas sa bakuran. Kagad tumayo ang dalaga at binalot ng kumot ang kapatid. Dito ka lang ha. Huwag kang aalis dyan. At lalong-lalo nang huwag kang lalabas. Naiintindihan mo? Titignan ko lang kung ano yung kumalabog sa labas. Habili ni Amara. Dahan-dahang naglakad papalabas ng bahay ang dalaga. Sinuring maigi ang kapaligiran. Matapos makasiguradong walang nilalang o kung sino man ang nasa lupain nila, nagpunta na muli sa loob ng tahanan ang dalaga. Wala naman akong nakita sa labas, kaya hindi na natin kailangan pang mabahala. Anong gusto mong kainin para Nasaan ka? Tanong ni Amara. Kagad itong tumakbo sa silid ng kapatid. Napaluhod na lamang ang dalaga nang makitang bukas ang bintana. Wasak ang paligid nito na tila may malaking nilalang na nagpumilit na ipasok ang sarili at nasira. Punit din ang kumot na ipinambalot sa kapatid. At nang buklatin niya ito ay nalaglag ang isang tsinelas. Napahagulgol na lamang ang dalaga. Habang yakap-yakap ang kumot at tsinelas nito, nadumihan ang muka at damit ng dalaga sa bakas ng dugo ng kapatid. Tuluyang nawala ng pag-asa si Amara nang makita sa labas ng tahanan ang braso ng kapatid. Walang ibang ginawa ang dalaga ng buong gabing yun, kundi umiyak ng umiyak. Balik tayo sa kasalukuyan. Inilibing ko ang braso ng kapatid ko sa likod ng bakuran namin. Matapos ang ilang araw, hindi ko lubos matanggap na wala na yung nag-iisa kong kapatid. At ang masaklap, ako pa yung dahilan. Kung sakali mang kakailanganin ng alay sa misyong ito, hiling ko lang sana ako ang ialay mo para mapagbayaran ko ang kasalanang ginawa ko. Paano na lang yung kapatid mo kung mabubuhay siyang wala ka? Iiwan mo siyang mag-isa sa lugar na wala ng ate niya? Wala din yung mga magulang niya. Sigurado ko malulungkot yung kapatid mo. Kaya huwag kang mamatay para sa kanya. Mabuhay ka para sa inyong dalawa. Ngumiti na lamang ang dalaga. Naghanda na ang mga ito upang atakihin ang nilalang. Hanggang sa nang makarating sa isang espasyo, tumigil sa paglalakad ang mga mamamayan. Sabay-sabay nilang binanggit ang isinumpang pangalan. Hindi kalaunan, dumating nga ang nilalang. Napakalaki at napakaitim. Meron ding itim na usok na pumapaligid doon. Napaubo pa nga ang ilang mga mamamayan. Ngunit hindi inaalis ang tingin sa nilalang. Bigla itong umungol ng napakalakas. Bahagyang napayuko ang mga tao upang takpa ng mga tenga. Huwag niyong hahayaang makalapit ang tambalos sa mga bata. Paalala ng tatay. Kagad namang sumugod ang nilalang. Nasugatan ang ilan sa mga mamamayan ngunit nagpatuloy sila sa paglaban. Kung sabay-sabay nating atakin ang nilalang, siguradong ihina rin yan. Wika ng isa sa mga mamamayan. Patuloy lamang sa pag-atake ang mga ito. Ngunit tila walang nangyayari. Huwag kayong panghihinaan ng loob. Malakas man siya, pero madami tayo. Wika ng ama sa taong bayan. Nagpatuloy sa pakikibaka ang mga tao. Habang ang dalawa naman
naghahanap ng paraan upang buksan ang dibdib. Apollo, tatalon ako sa mataas na batong yun para tumingala sa akin yung nilalang. Habang nasa taas ako, pumunta ka sa ilalim at hiwain mo yung dibdib niya. Mungkahi ni Amara. Tumango si Apollo at nagsimula na ang dalawa sa plano. Napatingin ang nilalang kay Amara nang sumigaw ito. At tulad ng napagplanuhan, tumingala nga ang nilalang. Kaagad tumakbo si Apollo upang hiwain ang dibdib nito. Sumigaw ng napakalakas ang nilalang. Lalong naging agresibo. Natamaan nito ang ilan sa mga mamamayan at nagsiiyakan na ang mga bata. Sinubukan ng grupong umiwas ng sabay-sabay nang hindi naghihiwalay. Hinabol ni Apollo ang nagwawalang nilalang. Tinignan nito ang bukas na dibdib. Napatigil si Apollo sa paghabol at tila natulala sa nakita. Isang batong kulay ginto na sobrang kinis. Nakikita niya ang kanyang refleksyon. Parang awa mo na. Tapusin mo na ang buhay ko. Wika ng tinig na tila galing sa batong nasa dibdib ng nilalang. Bumalik sa wisyo ang katauhan ni Apollo nang mawala sa paningin ang dibdib ng nilalang. Anong nangyari, anak? Huwag mo sabihin ngayong ka pa naduwag. Nasa gitna tayo ng digmaan. Hindi, tay. Kinausap po ako ng puso ng Tambalos. Pakiramdam ko, ang maiwagang batong sinasabi ni Manang Gabriela ang pinaglalagyan ng kaluluwa niya. Mas maganda nang nakakasiguro tayo. Sabi mo nadinig mo ang boses nang tinignan mo ang dibdib niya, hindi ba? Mga kabayan, kailangan nating mapanatili sa isang lugar ang Tambalos. Palibutan natin ito at huwag nating hahayaang makalis. Turo ng ama sa mga tao. Kagad namang pinalibutan ng mga ito ang nilalang. Sumama sa gitna si Apollo. Muli niyang tinitigan ang dibdib ng nilalang. Parang awa mo na. Tapusin mo na ang buhay ko. Kunin mo ang batong ito para mahiling mong matapos na ang sumpa ko. Wika ng tinig. Teka, hindi ba mamamatay ka kung kukunin ko ang bato sa puso mo? Bakit hindi na lang kunin ko yon at iba ang hilingin ko? Tanging ang hiling lang ng batong ito ang sapat na makapangyarihan upang tapusin ito. Kung kukunin mo lang ang bato ko at hihiling ka ng ibang bagay, matapos matupad ang hiling mo, mabubuhay at mabubuhay pa rin ako. At paano ako makakasigurong totoo yung sinasabi mo? Wala akong makukuha sa pagsisinungaling ko sa'yo. Bilisan mo na bago pa ako lumakas. Nagmamadaling wika ng nilalang. Kagad tumakbo si Apollo upang hawakan ang dibdib ng nilalang. Bilang unang nakahawak sa batong ito, hinihiling kong mawala na ang... Anong ginagawa mo, Apollo? Pero ang hiling lang ang tuluyang makakapagpawala sa Tambalos. Pero nangako ka sa akin na gagamitin natin yung hiling para maibalik ang kapatid ko. Nakalimutan mo na ba? Hindi na natuloy pa ang pag-uusap ng dalawa nang maitapon ng nilalang si Apollo. Muling sumigaw si Tambalos ngunit mas malakas pa kesa sa mga una. Tila mas lumalakas pa ito at dahil tumilapon ang ilang mamamayang natamaan ni Apollo, nagkaroon ito ng lagusan upang makatakas. Kinuha nito si Amara at ilan sa mga batang kasama nito at kagad umalis. Teka, yung anak ko! Kailangan natin itong sundan bago pa nito mapatay ang mga bata. Mag-iwan kayo ng mga magbabantay sa bata at ang iba. Sumama sa amin. Tara na, Apollo.
Iligtas na natin sila, Amara. Sinunda ng mga mamamayan ang bakas ng sirang mga puno at nahukay na lupa. Siguradong dito dumaan ang nilalang. Tara na mga kabayan. Maging alerto tayo dahil hindi natin alam na maaaring nasa paligid lamang ang nilalang. Sinunda ng mga tao ang tatay ni Apollo. Kalaunan, nakarating sila sa isang kuwebang hula ng mga taong ito ang lungga ng nilalang. Napakadilim at tarik ng lugar. Mabuti na lamang ay sanay ang mga tao sa kadiliman dahil hindi masyadong nahirapan ang mga ito para makakita. Dahan-dahang naglakad papasok ang mga ito hanggang sa makarating sila sa isang malawak na espasyo ng lugar. Dito nila nakita ang mga nag-iiyakang mga bata at nasa harap ng mga ito si Amara na nagsisilbing pagitan sa nilalang at sa mga bata. Tara na mga kabayan. Tapusin na natin ang labang ito. Wika ng ama. Sinugod ng mga ito ang nilalang. Kagad inihatid ni Amara ang mga bata sa grupo habang nabaling pa ang tingin ng nilalang. Apollo, bukas pa ang dibdib ng nilalang. Pwede na natin itong tapusin. Wika ni Amara. Nagtulong-tulong ang bayan upang unti-unting ilagay sa isang sulok ang nilalang. Makalipas ang ilang sandali, unti-unti itong napagod at tuluyang nakulong sa isang sulok. Nang lumapit si Apollo upang hawakan ang bato at tapusin na ang kahilingan, biglang naglabas ng napakahapding likido ang tambalos na nagresulta sa paghiga ni Apollo at pagsigaw ng napakalakas. Kagad siyang nilapitan ng ama at ina upang alamin kung paano nila matutulungan ang anak sa paglunas nito. Tila ito na lamang ang huling sandata ng tambalos. Kitang-kita ang pagpayat at pagbagal ng pagkilos nito. Kagad namang lumapit si Amara at hinawakan ang bato. Amara, bago mo sabihin ang iyong hiling. Hindi. Napakadali mong sabihin ang bagay na yan. Dahil wala kang kapatid, kaya hindi mo alam ang nararamdaman ko. At isa pa, nandyan ang nanay at tatay mong nagmamahal sa'yo pero ako wala. Hindi, Amara. Gusto ko lang sabihin sa'yo na ituloy mo na ang hiling mong maibalik ang kapatid mo. Pwede naman tayong magtulungan lalo na ngayon eh. Alam na natin ang kahinaan ng tambalos. Hindi na namin kailangan pang matakot. Pero ikaw, ang hiling mo hindi matutumbasan ng kahit anong bagay sa mundo. Kaya sige na, ituloy mo na. Tumingin muli si Amara sa dibdib ng tambalos. Hinawakan ang bato. Ipinikit ang mga mata at nagsalita. Bilang unang nakahawak sa bato, ang hiling ko ay ibalik mo ang kapayapaan ng bayang ito at tuluyang ka nang maglaho. Wika ni Amara, kasabay ng pagpatak ng luha sa mga mata. Biglang nanginig ang kalamnan ng nilalang. Unti-unting lumabas ang ilaw sa loob nito. Makukumpara mo sa sinag ng araw ang unti-unting ilaw na lumalabas doon. Nagpatuloy ang paglabas ng ilaw hanggang sa tuluyang nabalot ng gintong liwanag ang kuweba. Nakita ng mga tao ang isang espiritu ng lalaking nakaputi. Maraming salamat at itinigil niyo na ang sumpa ko. Sa wakas, natapos na rin ang kalbaryo ng bayang ito. Ikaw yung kumausap sa akin kanina, di ba? Maraming salamat sa inyong lahat. Muling nagpasalamat ang tinig. Napag-alaman ng mga tao na sinumpa ang lalaking yon ng isa sa makapangyarihang mangkukulam dahil sa pagtulong nito sa mga mamamayan ng bayan ni Amara. Isinumpa ito
na kung gaano niya kamahal ang bayang pinagsisilbihan, ganon din ang kalakas ng gutom na mararamdaman. Dito na siya unti-unting nag-ibang anyo at sa paglipas ng panahon, mas lumalakas ang bagong anyo nito. Kalaunan, hindi na naging sapat ang karne ng hayop sa bagong anyo niya. Dito na nagsimula ang pagkain nito ng tao. Tuluyan nang nawala ang espiritu ng boses at nakaramdam na ng ginhawa ang mga tao. Habang ginagamot ang mga sugat ng mga mamamayan, biglang napatingin si Amara sa kasulok-sulukang bahagi ng kuweba. Kaagad lumapit si Apollo na magaling na dahil nang mawala ang tambalos. Nawala din ang likidong itinapon nito sa kanya. Nakita nila ang mga gamit ng mga naging biktima nito. Ilang dekada na ang nakakaraan. Makalipas ang ilang sandali, napaiyak na lamang si Amara nang makita ang kabiyak na tsinelas ng kapatid. Pinunasan niya ito at nilagay sa may dibdib. Yakap-yakap. Napaiyak na lamang ng tahimik ang dalaga. Sa gilid ng mata ni Apollo, may nakita itong kumikinang. Kaagad niya yung nilapitan. Dinampot ang bagay na yon at napag-alaman na isa palang kwintas. Pinunasan niya ito at iniabot kay Amara. Alam kong hindi kita matutulungan sa sakit na nararamdaman mo. Pero gusto ko lang na malaman mong nandito kami para sa'yo. Nawala man ang pamilya mo. Pero nandito naman kami ni nanay at tatay eh. Kami na lang yung gaganap kung mamarapatin mo. Wika ni Apollo. Napangiti na lamang si Amara. Pinunasan ang luha. Niyakap niya ang binata at lumapit ang nanay at tatay. Sumali din sa pagyakap sa dalawa. Siya nga pala. Eto, baka magustuhan mo. Nakita ko ito at naalala kita bigla. Kahit na napakadilim at dumi ng paligid, ang kwintas na ito ay hindi kumupas at nagpatuloy lang sa pagningning. Parang ikaw, kahit na anuman ang pagsubok na pinagdaanan mo, nagawa mo pa ring magningning sa sarili mong paraan. Wika ni Apollo, sabay abot ng kwintas. Maraming salamat, Apollo. Ngunit napahinto ang dalaga. Pinagmasdang mabuti ang kwintas. Pero parang pamilyar ito sa akin ah. Pinagpatuloy ang pagsuri sa kwintas. Nabuksan niya ang loob. May litrato ng babae at lalaki. Ang nanay at tatay ko, ibig sabihin, hindi nila kami inabandona. Naging biktima din sila ni Tambalos. Wika ni Amara. Naghalo ang lungkot, tuwa at pagsisisi sa dalaga. Ilang taon niyang kinamuian ang mga magulang para lamang malaman niya na hindi pala talaga sila inabandona. Napatawad mo na ang mga magulang mo. Oras na din siguro para patawarin mo ang sarili mo sa nangyari sa kapatid mo. Wika ni Apollo. Sumang-ayon naman ang dalaga. Sa paglipas ng panahon, unti-unti ding naghilom ang mga sugat na natamo ng mga mamamayan, maging ng pamilya ni Apollo. Kasabay nito ang paghilom din ng emosyonal na sugat ni Amara. Kalaunan, nagkatuluyan din ang dalawa ng sariling pamilya. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.